Ikalawang Mga Hari Kapitulo 13. Ang paghahari ni Jehoahaz sa Israel. Nang ika-23 taon ng paghahari sa Juda ni Joas na anak ni Ahazias, nagsimula namang maghari sa Israel si Jehoahaz na anak ni Jehu. Naghari siya sa Samaria sa loob ng 17 taon. Ginawa rin niya ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh. Sinundan rin niya ang mga masasamang gawain ni Jeroboam na anak ni Nebat at nanguna sa Israel para magkasala. Nagpakasama rin siyang tulad nila. Dahil dito nagalit si Yahweh sa Israel, kaya hinayaan niyang matalo ito ni Haring Hazael ng Syria at ng anak nitong si Ben-Hadad. Nanalangin si Jehoahaz kay Yahweh at pinakinggan naman siya sapagkat nakita ni Yahweh ang kalupitang dinaranas ng Israel sa kamay ng hari ng Syria. Binigyan sila ni Yahweh ng isang tagapagligtas na siyang nagpalaya sa kanila sa kapangyarihan ng Syria. At muling namuhay ng mapayapa ang mga Israelita sa kani-kanilang tahanan. Ngunit hindi pa rin nila tinalikuran ng kasamaan ni Jeroboam na umakay sa Israel para magkasala. Hinayaan nilang manatili sa Samaria ang haliging simbolo ng Diyos-Diyosang si Asherah. Walang natira sa hukbo ni Jehoahaz maliban sa 50 mga ngabayo, 10 karwahe at 10,000 kawal. Parang alikabok na dinurog ni Hazael ang buong hukbo ni Jehoahaz. Ang iba pang ginawa ni Jehoahaz ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Israel. Namatay siya at tinilibing sa Samaria, sa libingan ng kanyang mga ninuno. Humalili sa kanya ang anak niyang si Jehoahaz. Ang paghahari ni Jehoahaz sa Israel. Nang ika-37 taon ng paghahari ni Joas sa Juda, si Jehoahaz na anak ni Jehoahaz naman ay nagsimulang maghari sa Israel. Naghari siya sa Samaria sa loob ng 16 na taon. Ginawa rin niya ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh. Nagpakasama rin siyang tulad ni Jeroboam na anak ni Nebat na nagbulid sa Israel sa pagkakasala. Wala siyang pinag-iba sa kanila. Ang iba pang ginawa ni Jehoahaz, pati ang pakikipaglaban niya kay Haring Amazias ng Juda ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Israel. Namatay si Jehoahaz at inilibing sa Samaria sa libingan ng mga hari ng Israel. Si Jeroboam ay humalili sa kanya bilang hari. Pagkamatay ni Eliseo. Si Eliseo ay nagkasakit ng malubha at dinalaw siya ni Haring Jehoahaz ng Israel. Lumuluhan itong sinabi, Ama ko, magiting na tagapagtanggol ng Israel. Iniutos ni Eliseo sa hari, kumuha ka ng pana at mga palaso. Kumuha naman si Jehoahaz at muling nagutos si Eliseo, kumanda ka sa pagtudla. Sinabi uli ni Eliseo, banatin mo ang pana. Binanat ng hari ang pana at ipinatong ni Eliseo sa kamay ni Jehoahaz ang kanyang mga kamay. Pagkatapos siniutos ni Eliseo, buksan mo ang bintanang nakaharap sa Syria at itudla mo ang palaso. Sinunod naman ito ni Jehoahaz. Sinabi ni Eliseo, iyan ang palaso ng tagumpay ni Yahweh laban sa mga taga-Syria. Lalabanan mo sila sa
Afek hanggang sa sila'y malipol. Ngayon kumuha ka muli ng mga palaso at itutla mo sa lupa. Sumunod muli si Jehoaz. 3 beses siyang tumutla sa lupa. Dahil dito'y pagalit na sinabi ni Eliseo, "Bakit 3 beses ka lamang tumudla? Sana'y 5 o 6 na beses para lubusan mong malupig ang Syria. Sa ginawa mong iyan, 3 beses ka lang magtatagumpay labang sa Syria." Namatay si Eliseo at inilibing. Nang panahong iyon, nakagawian na ng mga Moabita na salakay ng Israel taon-taon tuwing tagsibol. Minsan may mga Israelitang naglilibing ng isang lalaki. Walang ano-ano, may natanawan silang pangkat ng mga tulisan na palapit sa kanila. Kaya't sa pagmamadali ay naitapon na lamang nila ang bangkay sa libingan ni Eliseo. Nang ito'y sumayad sa kalansay ni Eliseo, nabuhay ang bangkay at bumangon. Ang digmaan ng Israel at Syria. Ang Israel ay pinahirapan ni Haring Hazael ng Syria sa buong panahon ng paghahari ni Jehoahaz. Ngunit kinahabagan sila ni Yahweh dahil sa kasunduan niya kay Abraham, Isaac at Jacob. Kaya hanggang ngayon, hindi niya ito hinayaang lubusang nililipol ni pinababayaan man. Nang mamatay si Haring Hazael ng Syria, ang anak niyang si Ben-Hadad ang humalili sa kanya. 3 beses siyang natalo ni Jehoaz at nabawi nito ang lahat ng bayan ng Israel na nasakop ni Hazael sa panahon ng paghahari ni Jehoahaz na ama ni Jehoaz.